About sitwasyon ang magtiwala sa Panginoon Diyos. Si David, kilala natin lahat. Nakita niya ang sitwasyon kung saan, sabi niya, on the one hand, he has just been rescued from danger. Sabi dito. So, and on the other, still exposed to peril. So, kung titignan natin, sa kamay natin, nandoon, naligtas tayo ng Diyos. Sa kabila natin, nandoon, humaharap tayo sa problema o pagsubok sa mundong ito. Kaya kung titignan natin mga kapatid, dito po, babasahin ko sa inyo sa Tagalog, ang Psalm chapter 40. Samahan niyo po ako, tinan niyo sa mga Bible app po ninyo, mga awit, chapter 40 po. Ito po ang sinabi, aking hinintay na may pagtitiis ang Panginoon, at siya'y tuminig sa akin, at dininig ang aking daing. Napakaganda yung sinabi niya. Diba? Nandoon ang pagtitiis ng David. Inihintay talaga niya. Kasi sa sitwasyon ng kanyang buhay, no, ang kanyang problema, patuloy siya naghintay. At ang paghihintay na tinatawag, yung pagtitiwala sa Panginoon Diyos. Isinampa naman niya ako mula sa isang kakilakilabot na balon. Anong ibig sabihin ng kakilakilabot na balon? Simbolo ito ng sobrang problema na kanyang hinarap. Sa balon na malalim, kadiliman. Ang makita natin doon. Mula sa balahong malagkit, sabi doon. At itinuntong niya ang aking mga paa sa isang malaking bato. At itinatag ang aking mga paglakad. Kung ito pong Psalm chapter 40 verse 2 ay may kaugnayan po sa isang bato sa buhay natin sa panahon ngayon. At itong bato na ito, walang iba kundi ating Panginoong Jesus. Pansinin niyo po, itinungtong siya ng Diyos sa malaking bato. So narito din po ang buhay natin. Nandito ang bato na ito. At itinutungtong tayo ng Diyos. Ngunit kung wala tayong pagsunod, hindi tayo maliligtas. Kung wala tayong pagtiwala sa Panginoong Diyos. Kaya sabi niya, ang karunungan ng paghihintay na may pagpapasensya sa Panginoon. So hindi lang basta maghintay. Hindi lang basta magpapasensya. Dapat nandun yung virtue na tinatawag natin, na binabanggit. Dito napatunayan natin, mababasahin natin sa 1 Peter chapter 5 verse 7. Samahan niyo po ako. 1 Peter chapter 5 verse 7. Makita niyo po ang sinabi ni Pedro na isa sa mga virtue natin. Ang sabi sa verse 7, pansinin niyo po. Sa wikang English, casting all your care upon Him, for He cares for you. Ito po ang dapat natin panghawakan. Maunawaan natin lahat. Ilang linggo tayong nag-alala sa mga bagay-bagay na haharapin ng Twinville Church of Christ. Sa mga may sakit, sa mga na-opera, maraming nag-aalala. Pero nandoon ang pag-alala sa inyo. Kung gaano kayo nag-aalala ngayon, mas nag-aalala ang Panginoon Diyos sa buhay natin. Pero kuminsan, nag-aalala lang tayo sa mundong ito. Wala tayong pag-alala sa Panginoon Diyos. Hindi mo man lang naaalala ang iyong kaluluwa. Kaya hindi mo naririnig ang Panginoon Diyos. Malinaw na sinabi rito, nakikinig ang Panginoon Diyos. Kanino nakikinig ang Diyos? Sa bawat isa sa atin. Ngunit kung tayo ay may kasalanan, paano tayo maririnig ng Diyos? Tingnan niyo po na binabanggit. At ang Diyos nagliligtas kailanman sa oras ng paglubog mo sa balon malalim, sa malagkit na balon na sinabi kanina ni David, nandoon ang Panginoon, iaahon ka at itutuntong ka niya sa malaking bato. Kaya nga ibinigay niya sa atin ang ating Panginoong Jesus. Hindi po ba? Nandoon ang Panginoong Jesus sa atin. Yun ang ating pagtitiwalaan sapagkat God establishes. Itinatatag tayo ng Diyos. Kung paano tinatag ng Diyos ang Twinville noong 2007. Sa mga darating pang henerasyon. Ako'y nagtitiwala at magtiwala tayong lahat. Tayo ay tatatag ng Panginoon Diyos dito sa lugar na ito. Hanggang sa mga sanggol na ito ay lumaki at maging Kristiyano. Sabi doon, ito ang paraan natin. Binibigyan tayo ng mga dahilanan ng Panginoon Diyos
na purihin natin siya. Pero kung minsan, yung mga dahilan na ito, hindi natin napupuri ang Diyos, tayo ay madalas nawawalan ng pagtiwala sa Panginoon Diyos. Oo nga naman, sa ating pag-alala, buhay tao, emosyon natin, nandoon ang worry. Pero hindi naman sinasabi ng Panginoon na mawala yan eh. Although utos ng Diyos, huwag kang mag-alala. Utos ng Diyos yun eh. God's command us, do not worry. But as a man, as a human being, be worried. But not too much dapat. Hindi dapat too much ang worry natin. Ano po? Dahil nandiyan dyan ang Panginoon Diyos. Titignan natin. Kaya dito, maunawaan natin. Blessed is the man who make the Lord his trust. Pinagpala ang tao na ginawa niya, pagtitiwala niya sa ating Panginoon. Ngayon, gaano kayo katiwala sa Panginoon Diyos? Ang tiwala ba natin, kahit anuman ang problema, peril, alam natin dito ay iaahon tayo ng Diyos. Ganun ba tayo katiwala? Mga kapatid, amen po? Amen. Dapat ganun po tayo katiwala. Ano po? Yan. At ito ang ayaw ng Diyos. Ayaw ng Diyos na mga proud, mapagmataas, makasarili. Ano po? Mga mandoloko, mga nanlilin lang. Ayaw ng Diyos yan. Kaya yung mga ngaral, nakasama natin, kung kayo ay magtuturo, alisin ninyo ang pagiging kahambugan, kabuhay natin lahat. Huwag tayo manliling lang ng kapatiran. Kapagkat sa oras na ginawa mo yan, galit ang Diyos dyan, i-reject ka ni God. Tinan niyo po sinabi sa awit, Psalms chapter 15 verse 4. Basahin natin mga kapatid, ang sabi niya sa verse 4, na sa mga mata niya ay nagsisip hayop ang masama, kundi siyang nagbibigay puri sa mga natatakot sa Panginoon, siyang sumusumpa sa kanyang sariling ikasasama at hindi nagbabago. Sabi doon, sa wikang Ingles, he that sweareth to his own heart and change not. Ang ayaw magbago. Kaya po mga kapatid, the Lord blesses those who trust Him. Magtiwala tayo lagi sa Panginoon sa bawat sitwasyon ng buhay. Kapatid, kung ikaw ay may hinarap na problema ngayon, huwag kang mag-alala. Hindi ka pababayaan ni God. Although kung minsan umiiyak ka, akala mo wala ka ng pag-asa. Pero kung ikaw ay kikilos, susunod salita ng Diyos, gagawa ka ng paraan, nandiyan ang gabay ng Panginoon Diyos. Never kanyang pababayaan. What is the promise of God? Ano ang pangako ng Diyos? Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Paano ngayon yung mga umiiwan sa Diyos? Yung mga nag-iwan sa Panginoon Diyos? Pansinin ninyo, maraming umaalis kay God, maraming iniiwan ng Diyos in every situation sa buhay nila. Kapag sila, ang sitwasyon nila ay maganda, maligaya, masaya, iniiwan nila ang Diyos. Pero kapag sila ay may problema, may lugmok, saka sila sisigaw katulad ni Pedro, Lord, save me! At ang Panginoon, sobrang bait, sobrang maawain. Hahawakan ang kamay mo at ililigtas ka. Katulad ng ginawa kay David, hinila sa ilalim na malalim balon. Malagkit. Alam niyo ba ibig sabihin? Na malagkit, symbol niyan. Nakadikit ang mga problema sa buhay niya. Ngunit inalit ng Panginoon yun. Ganun din tayo. Ano mang problema na sobrang lagkit sa buhay mo, aalisin ng Diyos yan. Kung ikaw ay tumawag, magtiwala, sumunod sa Panginoon Diyos. Nandiyan. At yan nasabi niya, sapagkat ang gawain ng Panginoon Diyos. Ano nga ba gawain ng Diyos? Kapatid, pagpapalain ka ng Panginoon. Sabi ko nga, alam ko Lord, hindi mo kan pababayaan sa Twin Bill. Mamaya po, makita ninyo ang ginawa ng Diyos sa Twin Bill. Makita natin lahat yan. Kaya sabi niya, the works of God are innumerable. Can you count your hair? Kaya mong bilangin yung buhok mo? Kung kaya mong bilangin yan,
mas higit pa dyan ang mga pagpapalang binatanggap mo ngayon. Hindi mo mabibilang ang gawa ng Panginoon sa buhay mo. Nandyan sa buhay natin. Mga kapatid na nanonood, mga kapatid na hindi nanonood, at hindi umatin ng pagsamba, tandaan po natin lahat, may katapusan ang mga bagay na ganyan. Nakita po ninyo yung litrato sa may Bicol, bago dumating ang bagyo? Nakita ninyo kung ano itsura ng pagkakuha nila ng picture? Namula ang kalangitan? Hindi niyo po, bago yun, nagkaroon po ng parang apoy na may rainbow. Tingnan po ninyo yun, ang kuha nila kahapon. Sa buong Bicol region, nakuha po sa Alapaap yun. So, pinapakita sa atin ng Panginoon Diyos. Nandiyan siya, hindi niya tayo pababayaan. Sa akin pangunawa, pinakita ng Panginoon, nakaharapin yung bagyo diyan sa Bicol, andito ako. Para sa akin, paniniwala po yun. Pangunawa ko lang po. I delight to do your will, oh my God. So dito, dapat ganito ang ating pag-uugali. Dapat nais natin nagpatuloy na sundin ang kalooban ng Diyos. Tignan niyo po, sometimes kasi, it is my will. No, it's not your will. It's the will of God. Di ba? So, ugatan natin yung mga panahon ng mga lolo natin. Yung kanta ni Frank Sinatra. Di ba? My way. It's not my way. It's the Lord's way. Kaya sabi ni David, oh my God, oh my God, I delight to do your will. Anong ibig sabihin? Ito po na-applied sa sinabi ng Panginoon. Panginoong Jesus. Sabi ng Panginoong Diyos, if it's possible, sabi niya, let this cup pass from me, but not my will, thy will be done. Tingnan niyo po, kaya nung sinabi ni Kristo sa kanyang huling salita sa cross, sabi niya, it is finished. Tapos na. And that is the will of God. And that is the will of God for Jesus our Lord. So, sumunod ang Panginoon. Sapagkat, pagsakripisyo, hindi na sasatisfy ang Diyos dyan. Nasasatisfy ang Panginoon sa pagsunod. Katulad ng mga panahon ng araw, nagsasakripa sila ng mga hayop, iba't ibang uri ng hayop. Diba? Kahit magbigay ka man ng ikapu mo. Although hindi pinabuto sa atin ngayon sa banal na bagong tipan, ang ikapu. Kundi ang pinabuto sa atin, magbigay tayo ng tama. Sakripisyo ang kailangan natin na may pagsunod. Hindi pwedeng puro sakripisyo lang. Kailangan sakripisyo na may pagsunod. Ang tinatawag dito. Sabihin na natin. Then Jesus fulfilled the will of the Father. Yan. Diba? Katulad ng John chapter 17 verse 4, binanggit ko na po sa inyo kanina. Ngayon, I have proclaimed the good news of righteousness in the great assembly. Indeed, I do not restrain my lips. Hindi ko pinigil ang aking bibig, ang aking labi. O Panginoon, alam mo yan. Ngayon, sa atin nandito, alam ba ng Diyos na hindi mo pinipigil ang labi mo sa pag-share ng good news? Pagpapahayag ng magandang balita. So sabi ni David, alam mo yan, Panginoon. Ngayon sa sarili natin na nandito ngayon tayo mga kapatid. Alam kaya ng Panginoon na tayo ay nagpapahayag, nagsishare, nag-i-invite. Tingnan niyo po, if the Lord's will, kung loloobin ng Panginoon at ibigay sa atin yung lugar na yan na nakikita natin, marami tayo magsisipag-sipag dito o magsasama-sama magsikap upang tayong lahat kaya hindi natin itago ang kabutihan ng Panginoon sa ating puso. Sabi niya, I have not hidden your righteousness within my heart. Within my heart. Sa aking puso. Dapat ito'y pinapayag natin ang kanyang kabutihan sa mga tao. Kaya the mere fact, Jesus told us, you are the light of this world and the salt of this earth. Ang ibig sabihin niya, ito sinasabi ni David,
Huwag nating itago ang kaligtasan na binigay sa atin. I have declared your faithfulness. At ang kaligtasan na binigay mo sa akin, I have not concealed. Hindi ko pinigil, hindi ko tinago. Hindi ko binigyan ng sagaban ang pag-ibig na kabutihan mo sa akin, ang pagmamahal mo na may kabutihan, ang katotohanan mo doon sa mga dakilang pagtitipon. Sabi doon, from the great assembly. And what is the great assembly? Eskwelahan mo, opisina mo, business mo, nandyan dapat patuloy natin ipinapakita ang kabutihan ng Panginoon. The question, have we proclaimed and declared the Word of God? Na-proclaim ba natin? Tingnan niyo po, mas maraming tao ngayon, mas pinoproklama yung bagong pelikula ni Catherine Bernardo. Mas excited sila sa kinita. 3 araw, 275 million. Paano ko nalaman? Aktif din ako? Hindi po. Nababasa ko lang sa Facebook, nakita sa mga ibang kapatid. Pero, Bible study, wala man lang mag-share. Bible study, good evening po. Umalis na. Bumati lang ng good evening. Maraming ganyan ngayon. Ano ba naman yung isang oras na makinig ka ng Bible study? Di ba? Ano ba naman yung isang oras na magsamba sa Panginoon? Samantalang pag nanonood ka sa sinihan, nagbabayad ka na magkano ba sinihan meron? 600 yata. 600. Haba-haba ng pelikula. Ayaw pa umalis. Gusto mo pa matapos, ulit-ulitin. Samantalang sa worship, niyayaw mo nang makinig. Gusto mo nang umuwi. Tingnan niyo po, yan ang nangyayari sa buhay natin lahat. Katulad ni Pedro si John, ano po? Like those scattered from Jerusalem, church in Thessalonica, lahat po yan, makita niyo po, nagpahayag ng salita ng ating Panginoon Diyos. Yan. Ngayon, huwag mo naman pigilan, sabi ng Panginoon Diyos. Those who trust God recognize their need for mercy. Ito ang kailangan natin mga kapatid. Awa. Maawain ang Diyos. Kaya sabi ko nga po, sa Twinville, magdasal tayong lahat. Kailangan natin ng isang lugar na pagsasambahan sa darating na January. Kailangan po natin. So, tayong pong lahat ay magdasal. No po, dapat nakita natin na ang Diyos ay maawain at atin pong panghawakan yan. Tayo po manalangin sa awa ng Panginoon. Sabi nga niya, do not withhold your tender mercy from me. And the Lord will listen. The Lord will grant your prayer. The Lord will hear our prayer. Lord, yung awa mo po, huwag mo pong alisin sa amin. At tunay, hindi yan aalisin ng Diyos sa iyo. Kapagkat nakikita ng Diyos ang puso ng Twinville Church. The Lord sees our heart. Nakikita po niya, ngunit kung meron tayo patuloy na ginagawang masama, tingnan natin. Dapat po ay alisin na yun. God's loving kindness extended to His truth and preserved. Mape-preserve po yan. And I believe and I trust the Lord that Twinville will preserve hanggang sa next generation. Lahat po, mananatili po ang kapatiran dito. Tandaan niyo po, tayo mga nakaupo nandito, mawala man tayo sa mundong ito, mamatay na tayong lahat nandito. Sa darating pang mga panahon, yung mga batang nandito, sila ang susunod. Ang henerasyon na yan, ang magpupuri, magdadala ng pangalan ng Panginoon Diyos. If somebody, our friend in other country, if they're listening right now, they will know our needs and they will help us
And I do believe that because the Lord will use all our brothers and sisters around the world if we continue to be united in asking their help. Because the Lord will use them as their instrument. They will use all of them to help the church in Twinville. And I do believe that. Ako po yung nagtitiwala dyan. Even the churches of Christ around the Philippines, mga kapatid natin nakikinig ngayon sa iba't ibang dako ng Pilipinas, alam ko tutulong sila sa atin. Hindi na tayo pababayaan kapag sila gagamitin ng Panginoong Diyos. Preserve in the midst of evil. Kahit na sobrang sama ng mundo, dapat na-preserve natin ang katotohanan sa buhay natin. Huwag tayong padadala sa kasamaan ng mundo. Tayong mga naghugas ng kasalanan, tayong mga nagbautismo, natural, malikabukan tayo. Pero huwag niyong hayaan na ang alikabok na yan ay maging dumi at tumapit sa katawan mo. Kung na ikaw ay nalikabukan ng kasalanan, pagpagin mo na agad yan. Just like the Lord told us, resist the devil, and he will flee from you. Magandang sinabi ng Panginoon. Kaya kung may kaibigan kayo hindi pa nabautismuhan, turuan na ninyo sila. Sila ay magbautismo, maghugas ng kasalanan. Nang sa ganon, ang awa, the tender mercy of God from us will be able na matanggap nila ito. Matatanggap nila ang awa na ito. Tandaan natin, ang awa na ito, dating na panahon, ay individual. Dahil tayong lahat ay huhusgahan ng Panginoon, bawat isa. Be pleased, O Lord, to deliver me. Yes, the Lord will deliver us. Aalisin niya tayo sa lahat ng kasamaan. Kung tayo ay nagsisikap, aalisin niya tayo sa mga problema mabibigat. Kung tayo po ay patuloy na nagmamahal, nagtitiwala at sumusunod sa Kanya. Tandaan po ninyo yan. May problema tayo, pero hindi ito ibibigat. Sapagkat nandoon ang Panginoon sa Kanyang pangako, iaahon Kanya. The one who trusts in the Lord. Ganda. Akala mo wala kang kaaway? Magkakaroon ka ng kaaway. As for me, I have experienced that. Naramdaman ko yan, na-experience ko yan, mga bagay na yan. Magkakaroon ka ng kaaway. Tao, sa mundong ito, lalo-lalo na ang kaaway mo, demonyo. Maraming tao napapagamit sa demonyo. Even the fellow Christian, they allowed them, that Satan used them. Magamitin sila ng dyablo. At yan ang magiging kaaway ng mga tapat sa Panginoon, na mga nagtitiwala sa Panginoon Diyos. Yan ang magiging kaaway natin lahat. Sabi ng Panginoon, hindi ako naparito para magdala ng kapayapaan, kundi tabak. Pero hindi po literal yun. Ang sinasabi doon, magkakaroon ng conflict sa pagsunod, pananampalataya sa Panginoon Diyos. Kaya sabi niya, dapat silang mahiya. No, let them be ashamed. Yung lumalayo sa Panginoon, driven backward. And the Lord's command, ano ang command ni God? Press forward. Walang sinabing backward. Forward tayong lahat. Yan ang sinabi ng Panginoon Diyos. Kaya sabi niya ngayon, let all those who seek, magsaya ka, rejoice and be glad in you. Yan. Rejoice in the Lord always. Alam niyo yung kantang yun? Diba? Rejoice always. Whatever situation na meron ka ngayon, kapatid, alam ng Diyos yan. Magsaya ka. Let us love your salvation, say continually, the Lord be magnified. What does it mean? Anong ibig sabihin? Lord, ikaw ang lumaki sa buhay ko. Palakihin mo ang Panginoon sa buhay mo. But I am poor and needy. When I am poor, sabi niya, when I am weak, I am strong. When I am poor, I am rich. Yan ang sinabi ni Pablo. Sabi dito, but I am poor at nangangailangan ako. Yet the Lord thinks upon me. Ganda ano po. Yet the Lord, iniisip niya ako. He thinks of me. Iniisip niya ako. Siya ang aking tulong. Siya ang magliligtas sa akin.
Kaya Panginoon, do not delay, and that's true. Ayon sa kanyang kalooban, hindi po madidelay yan. Kung ano ang hinihiling mo ngayon, kapatid, kung ano ang kailangan mo, if you continue to trust Him, obey Him, the Lord will not delay what you ask from Him. And then, oh my God, napakabuti ng Panginoon sa mga taong nagtitiwala at sumusunod. Na mananatili tapat hanggang kamatayan sa Panginoon Diyos. Kaya kung titingnan natin mga kapatid sa ating pag-aaral, in every situation you face now in this world, ano mang sitwasyon nandun ka ngayon, magtiwala ka lang sa Panginoon. Okay lang umiyak kay God. Huwag mong pigilin yan. Iyak mo kay God. Kung anong problema mo, maririnig ka niya. Hindi ka niya pababayaan. Tandaan ninyo, sa bawat luha, sa bawat iyak na binabagsak ng mata mo, merong kaginhawaan yan. Merong kaligayahan na papalit sa buhay nating lahat, mga kapatid. Kaya sana po, buong Twinville Church of Christ, manatiling tapat. Then po, pray din natin, pagtrabahuin natin, kumilot tayong lahat sa mga hindi nag-a-attend, ng mga kapatid ninyo, nanay ninyo, tatay ninyo, kaibigan nyo, kapitbahay nyo. Kalabagin ninyo sila, kalampagin natin sila. Di bali tayo mangulit sa kanila. Wala pong masama sa mangungulit. Dahil po ito ay para sa kaligtasan nila at kaligtasan natin. Kung kayo po ay walang ginagawa, kapitbahay ninyo, na Kristiyano na, kaibigan ninyo, pamangkin ninyo, apo ninyo, pinsan ninyo, na Kristiyano na, kapatid nyo, kung wala kayong ginagawa, yan po ay isang malaking kasalanan. Nakita nyo po kanina, sabi kanina, huwag niyong pigilin na ipakita ang kabutihan ng Diyos. Pag tayo hindi gumagawa yan, mga kapatid, nagkakamali po tayong lahat. Yan po ang katotohanan. Sabi ng Panginoon, kung ikaw ay naghahanap ng tulong ngayon, magtiwala ka, sumunod ka. Magturo tayong lahat, mga kapatid. Sa umagang ito, sa pagdating ng malaking bagyo na ito, aalis po yan sa atin. At sasabog po yan. Ngunit, may mga naabutan na po nating kababayan sa Bicol region. Panalangin natin sila ngayon na maging matibay sila, lalo-lalo na mga kapatiran nandoon. Tayo pong lahat ay manalangin ngayon. Let us all pray. Panginoon, na dakila sa lahat, hindi lang po sapat na magtiwala kami sa iyo. Ngunit ang pagtitiwalang ito, Panginoon Diyos, ay dapat po nananatili kami sumusunod, nagiging tapat, na malinis sa iyong harapan. Narito, Panginoon, saliksikin mo muli ang aming mga puso sa oras na ito. Kaya hinaharap namin ng inabukasan sa Twinville Church, alam namin, Panginoon, na kami po ay hindi mo pababayaan. Pagkat mananatili, Panginoon, ang kalooban mo. At ang kalooban mo po, Panginoon Diyos, ay maghari ang iyong kadakilaan sa lugar na ito. Maghari ang iyong katwiran, pagmamahal sa lugar na ito, Panginoon. Narito kami, Panginoon. Nakikita mo sa amin ang bawat isa ngayon. May mga problema kami, sakit, karamdaman, pinansyal, anuman ito, ikaw ang nakakaalam. Kaya Panginoon Diyos, salamat po sa iyo, sa iyong awa, pagmamahal sa amin. Alam namin, Ama, kasama ka namin sa bawat lakad namin. Katulungan mo rin kami, Panginoon, gisingin, kalampagin ang mga kapatid namin na tutulog sa pananampalataya. Mga nanlalamig, tulungan mo kami painitin sila. Marami po salamat, Ama. Salamat sa iyo, Panginoong Jesus at Banal na Espiritu.
Ama, itong lahat ay aming panalangin. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.